Congratulations, baby! Masayang bati ni Ami sa boyfriend nitong si Nathan. Iba ang sayang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Nathan, isang tech CEO na nagsimula lamang sa maliit na kumpanya, ay isa na ngayong kinikilala bilang milyonaryo sa bansa. Sa social media, laman siya ng balita at sa mga business magazine, siya ang madalas na mukha sa cover. Para kay Ami, hindi lamang ito tagumpay ni Nathan, kundi pati na rin sa kanilang relasyon. Thank you, baby. I wouldn't done it without you. Masaya siyang iyakap ni Nathan at hinalikan sa noo. Let's celebrate today. Ayan ito sa kanya. Napatitig siya sa binata bagong umisi. Actually about that, Dad and Mom invited us for dinner since my sister opened her new business and they want me to take you with me. Napakunot ang noo ni Nathan bago bumuntong hininga. You know, I don't feel hanging out. No, you're a millionaire now. You should know how to socialize. Tila napipilitan na pumayag si Nathan sa kanyang kagustuhan. Napabuntong hininga na lang ito at nag-iwas ng tingin. Noong gabi, after ng meeting ng lalaki, mabilis silang bumiyahe para pumunta sa bahay ng kanyang magulang. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Nathan habang papasok sila sa malaking bahay ng pamilya ni Ami. Nakangiti ito, ngunit ramdam ni Ami ang tensyon sa boses ng binata. Oo naman, sagot niya habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng lalaki. Gusto kanilang makabanding, lalo na ngayon, proud silang malaman na boyfriend ko ang pinag-uusapan ng lahat. Mabilis niyang hinila ang nobyo papasok ng kanilang bahay. Mainit ang naging salubong ng pamilya ni Ami kay Nathan. Ang kanyang ama, isang dating businessman, ay agad nakipagkamay kay Marcus. Ang ina niya na kilalang sosyalita ay hindi maitago ang kilig sa mga titig at kwento tungkol sa lalaking big time na ngayon. Maging ang kanyang mga kapatid, abala sa pagtatanong tungkol sa kumpanya, sa yaman at sa mga plano sa negosyo. Ngunit sa kabila ng magaan na usapan, napansin ni Ami ang kakaibang kilos ni Nathan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang pamilya. Madalas, humihigop lang ng alak ang lalaki at bihirang mag-open ng topic. Kapag tinatanong, sumasagot naman ito. Ngunit pilit ang ngiti. Hindi naman pinansin ni Ami yun. Introvert naman kasi si Nathan at madalang talaga itong makipag-socialize. Inisip din niya na baka pagod lang ito. Dala ng sunod-sunod na business meetings at media appearances. Kaya naman matapos ang hapunan, niyaya niya na itong magpahinga sa kwarto. Iniisip niya na bukas, magiging maayos din ang lahat. After all, makakapagpahinga na si Nathan sa wakas. Ngunit ilang oras matapos siyang makatulog, nagising siya nang maramdaman ang paggalaw sa tabi niya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita si Nathan na tahimik na bumangon mula sa kama. Akala niya ay pupunta lang ito sa banyo o iinom ng tubig. Ngunit napansin niyang naglakad ito ng dahan-dahan papalabas ng kwarto. Saan naman yun pupunta? Dahan-dahan siyang bumangon, nagsuot ng tsinelas at marahang sinundan ng lalaki. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi rin niya alam kung bakit ba tila kinakabahan siya. Pinipigilan niyang gumawa ng ingay at patuloy lang sa pagsunod kay Nathan. Pagdating niya sa may hallway, malapit sa room ng kapatid niyang si Astrid, doon siya napahinto. Natigilan siya ng lamig at halos mapaatras dahil sa nasaksihan. Tila ba tumigil ang mundo at tanging nakikita lang niya ay ang dalawang taong nasa harapan niya. Si Nathan, ang lalaking ipinagmamalaki niya sa harap ng buong pamilya, ngayon ay kahalikan mismo ang kapatid niya. Hindi siya agad nakagalaw, na estatwa sa pagkakatayo niya, hanggang sa ang simpleng halikan ng dalawa ay unti-unting lumalim. Mas naging mapusok. Ang mga kamay ni Nathan nagsimulang pumulupot sa bewang ni Astrid, at ang kamay naman ng babae ay mas lalo pang kinabig ang ulo ni Nathan papalapit. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ami. Sa isang iglap, naglahong parang bula ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Ang yabang na dinala niya sa hapunan, ang tiwala at pagmamahal na inilaan niya kay Nathan. Ngunit ang mas nagbigay ng kirot sa puso niya ay ang katotohanan na hindi lamang ito pagtataksil ng isang kasintahan, kundi isang sugat
Nadulot mismo ng taong pinakakilala at pinagkakatiwalaan niya, ang sariling kapatid. Napaatras siya. Pinilit pigilan ng hikbi na gustong kumawala. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin sa luha at ang boses sa kanyang utak ay naguunahan na. Mga tanong na paulit-ulit. Bakit si Astrid? Bakit siya pa? Hanggang sa isang pangyayari ang naging dahilan ng pagpatid ng litid sa utak ni Ami. Ilang segundo lang yon, pero kita niya ang pagngiti ni Astrid nang mahagip siya ng paningin nito. Nakita siya ng kapatid. Alam nito na naroon siya. Parang kumulo ang dugo ni Ami sa nakita. Sa sobrang galit at sakit na naramdaman, hindi niya na napigilan ng sarili. Sinunggaban niya si Astrid, sinabunutan niya ang babae at hinila ito palayo kay Nathan. "Walang iya ka? Paano mo nagawa sa akin to?" Sigaw niya. Nanginginig ang buong katawan sa galit. Nagulat si Nathan at pilit silang inawat, pero lalo lamang lumakas ang sigawan. "Walang iya ka?" Hindi rin nakaligtas kay Ami ang lalaki. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. "After all the things I've done for you, ito lang igaganti mong hayop ka?" Muling nagsabunutan ng dalawa. Pilit silang pinaghihiwalay ni Nathan, ngunit dahil sa pagkataranta, hindi rin ito alam ang gagawin. Nagkakalmutan at nagkakasakitan na ang magkapatid hanggang sa marinig nila ang yabag ng kanilang mga magulang na bumababa mula sa second floor. "Ano to? Anong kaguluhan to?" Malakas ang boses ng kanilang daddy. Dumagundong ang boses nito sa buong bahay, bagay na nagpanginig sa tatlo. Hingal na hingal si Ami. Nanggigilid ang luha niya, pero pinipilit niyang patatagin ang sarili. "Ma'am, Dad, nahuli ko silang dalawa. Si Nathan, siya at si Astrid, may relasyon sila. Nahuli ko silang naghahalikan." Tahimik na napatingin ang mga magulang niya kay Astrid na agad na nagpakawala ng luha. "Mahal namin ni Nathan ang isa't isa. Ako ang mahal niya at hindi ikaw. Ginamit ka lang niya." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Ami. Muli, nanginginig siyang lumapit sa kapatid at akmang sasampalin na ito nang pigilan siya ni Nathan. "Astrid, huwag kang magsinungaling. Ako ang girlfriend niya. Ako ang kasama niya." Halos mabaliw siya sa galit at desperasyon. Ngunit sa halip na pumanig sa kanya, narinig niya ang malamig na sagot ng kanyang mami. "Ami, tama na. Hindi mo ba nakikita? Hindi kayo bagay ni Nathan. Ngayon na isa na siyang kilalang milyonaryo, mas nararapat siya kay Astrid. Mas kaya siyang dalhin ng kapatid mo. Maganda si Astrid. Mas magiging bagay siya sa estado ni Nathan ngayon kaysa sa'yo." Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig sa narinig. "Ano? Ipinagkakanulo niyo ko? Para lang sa pera? Ma'am, you know that I provide for Nathan when he was starting. I worked 3 jobs, just provide for him." Umiling ang kanyang ama, ngunit matigas ang boses nito. "Hindi niyo sinabing gawin mo yon at tama ang iyong mami. Hindi ka namin kailangan dito kung ganyan ka lang. Pinapalayas ka na namin, Ami. Wala ka ng lugar sa pamilyang to." Nanginginig si Ami sa gitna ng sala. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Parang lahat ng taong mahal niya, sabay-sabay siyang itinulak palayo. Si Nathan na minahal niya, ang kapatid na pinagkatiwalaan niya, at ngayon, maging ang sariling magulang, piniling ipagtabuyan siya. "Dad, are you crazy? You should have been mad at Astrid. Ako ang biktima dito." Hindi niya na napigilang humagulgol. Nanginginig ang mga kalamnan niya, sa sakit, galit at pagkalito. Ano ba ang nangyayari? Joke time ba to? At gusto ng pamilya niya na paiyakin siya bago mag-propose si Nathan? Ngunit humalukip-kip lang si Astrid. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. "You heard them. Nathan is not good for you. Ang milyonaryong katulad niya, nangangailangan ng sexy at magandang asawa. Hindi katulad mo na may 3 restaurant jobs kaya hindi na kayang mag-ayos sa sarili." Sinamaan niya ng tingin ng kapatid. "That's because they fund your life. I've been working since I was 16. Ni isang kusing, kahit pambili ng makeup, hindi nila ako binigyan. Yet you're 26 at wala pa ring alam." Isang malakas na sampal ang nagpatigil sa kanya. Hindi niya napansin na nakalapit na pala sa kanya ang mami niya at nanggagalaiti itong nakatingin sa kanya. "You're selfish. Alam mo bang hindi kayang mag-survive ng kapatid mo sa rough environment? Sakitin siya kaya kailangan niya ng katulad ni Nathan.
Yat hindi mo man lang maibigay yun sa kanya? Lumayas ka na, Ami ka. Lumayas ka na! Hinawakan siya ng mami niya sa braso at hinila palayo. Agad naman siyang nagpupumiglas at tumingin sa daddy niya pero hindi siya nito pinansin. Si Astrid ay kumapit lang kay Nathan. You planned this! Ikaw! Dinuro niya si Nathan na agad sinamaan siya ng tingin. Kaya ayaw mong pumunta tayo rito dahil ayaw mong malaman ko ang relasyon niyo. May pa-introvert ka pang nalalaman. Babaero ka naman pala. Tama na, Ami. Lumayas ka na. Sigaw sa kanya ng mami niya at pilit siyang hinahatak palabas. Agad naman siyang umupo sa sahig upang pigilan ito. No! Mommy, you can't do this to me. Bagsak ang luhang lumuhod si Ami sa malamig na sahig ng kanilang sala. Basang-basa ng luha ang kanyang muka. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na kumakapit sa laylayan ng bestida ng kanyang ina. Ma'am, Dad, huwag niyo akong palayasin. Gabi na po, wala akong mapupuntahan. Ako pa rin ang anak niyo. Ako pa rin si Ami. Ngunit imbis na yakapin siya ng mami, ibinaling lamang ng kanyang ina ang tingin kay Nathan at mahigpit na tinapik ang balikat nito. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Hindi na siya kabilang sa atin. Lumabas ka na, Ami. Malamig na utos ng kanyang ama. Wala ka ng karapatan dito. Papa. Garalgal ang kanyang boses at patuloy sa pagtulo ang kanyang luha. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Liv! Utos muli ng kanyang mami. Hinawakan niya ang ina sa kamay, ngunit bago pa siya makasagot muli, mahigpit siyang hinila ng kanyang kapatid. You can't win against us. And now, it's time for you to face the reality. Hindi mo makukuha ang pera ni Nathan. Hindi ka niya papakasalan dahil kami ang nababagi sa isa't isa. Si Astrid mismo ang nagtulak sa kanya palabas ng pinto bago ito isinarado. No! Mabilis siyang lumapit sa pinto at iyon ay kinalampag. Ma'am, Dad! Sigaw niya habang pilit na pinipihit ang doorknob. Open this please. Mariin niyang pakiusap sa mga magulang. Patuloy siya sa paghagulgol. Ngunit lumipas ang ilang minuto hanggang sa naging 1 oras, wala nang sumagot pa sa kanya. At doon, sa mismong harap ng bahay na dati ay itinuring niyang tahanan, napagtanto ni Ami na ginamit lang siya ng pamilya at ng boyfriend para makuha ang gusto ng mga ito. Sa huli, tinapon na lamang siya ng mga ito na parang basura. Hindi niya alam kung ilang oras ba siyang nanatili sa labas bago nagpa siyang umalis na. Hindi siya kumatok ulit. Tahimik siyang umalis. Luhaan. Naglalakad palabas ng bahay. Sa bawat hakbang niya, ramdam ni Ami ang bigat at sakit ng kanyang puso. Sa dilim ng gabi, habang naglalakad siya palayo, isang bagay ang malinaw kay Ami. Wala na siyang pamilya. Habang naglalakad siya palabas ng subdivision, pinili niyang tawagan ng ilang kaibigan sa pag-asang baka may sumagot sa mga ito at magpatulog man lang. Please, sagutin niyo naman ako. Bulong niya habang paulit-ulit na nagre-ring ang tawag. 1, 2, 3, ngunit walang sumasagot. Sa ika-4 na pag-try niya, doon lamang siya sinagot ng kaibigan. Tila nabuhayan ng pag-asa si Ami. Napangiti siya. Hello, Ann? Ako to si Ami. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, mabilis na siyang pinutol ng kaibigan. Ami, sana maintindihan mo. Hindi ako pwedeng makialam. Alam mo na lahat kami. Nakikita kung sino talaga ang may impluwensya ngayon. At iyon ay si Astrid. Pasensya na. Ayokong madamay sa gulo nyo. Agad na namatay ang tawag bago pa man siya makapag-react. Tumigil ang mundo ni Ami. Isa-isang nawala ang mga taong inaasahan niyang kakampi. Kahit sino ang tawagan niya, lahat ay pumapanig sa kapatid niya. Hindi dahil mas mahal nila ito, kundi dahil mas mataas na ang estado nito sa buhay. Ang masakit pa, kahit ang mga tinuring niyang tunay na kaibigan, tinalikuran din siya. Pera, posisyon, yun lang ba talaga ang sukatan ng halaga ng tao? Nanginginig niyang tanong sa sarili habang patuloy ang pagbuhos ng kanyang luha. At kung may mas ikamamalas pa ang gabi niya, yun ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Napamura na lamang si Ami sa isip. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang suot niyang manipis na bestida
ay dumikit na sa balat at ang kanyang mga paa sugatan na sa pagtapak sa madilim na kalsada. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya unti-unti siyang nilalamon ng kawalan. Napadpad siya sa isang lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Doon siya naupo, nanginginig sa lamig at niyakap ang sarili. Sa paligid, walang dumaraan na sasakyan. Ang katahimikan ng gabi ay tila ba pinupuno ng kanyang hikbi. Naalala niya ang lahat, kung paanong ipinagmamalaki niya si Nathan sa pamilya, kung paanong buong akala niya ay siya na ang magtataguyod ng isang magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Ngunit ngayon, siya ang iniwan ng mga ito. Itinakwil na para bang hindi siya kilala ng mga ito. Bakit ganito? Ano bang kasalanan ko? Tanong niya sa kawalan, ngunit ang tanging sagot na dumating ay ang malakas na ihip ng hangin, ang ulan na walang habas na bumabagsak, at ang pighating walang patid na kumakain sa kanyang puso. Lumipas ang ilang oras, sa sobrang pagod at gutom, napapikit siya sa upuan ng waiting shed. Ngunit nang magmulat muli, may kakaibang pakiramdam siyang dumampi sa paligid. Isang malamig na simoy na hindi nagaling sa ulan. Sa kabila ng dilim, napansin niyang tila may aninong nakatayo sa di kalayuan. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Tinitigan lamang niya ang figura hanggang sa maramdaman niyang unti-unti itong lumalapit. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ngunit hindi ito sumagot. Ang figura natatakpan ng itim na balabal, kaya naman agad siyang nilukob ng matinding takot. Kahit walang lakas, mabilis na tumayo si Ami at mabilis na tumakbo. Narinig pa niyang tinawag siya ng boses ng kung sino, pero hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa mataong lugar. Mabuti na lang at mag-uumaga na rin at may mga tao na sa labas. Dumiretso siya sa sikat na convenience store at doon nag-stay hanggang sa sumikat ang araw. Noong mag-umaga na, dumiretso na siya sa iilang kamag-anak at gaya ng inaasahan, hindi siya pinatuloy ng mga ito. Siya na ang may magandang kinabukasan. Bakit ka pa magpipilit? Alam namin ang totoo. Tinulungan mo ang boyfriend ni Astrid sa business at nang maging milyonaryo, ito ay gusto mong agawin ito sa kapatid mo? Wala ni isa sa mga kamag-anak niya ang pinilit na pakinggan ang sinasabi niya at alamin ang totoo. Ang iba na inakala niyang may malasakit sa kanya, nasilaw na rin sa bagong yaman at posisyon ni Astrid. Lumipas ang buong araw niya na wala halos nagpapatuloy sa kanya. At ang mas masakit pa ay ang malaman na natanggal na siya sa trabaho. Tumawag ang magulang mo rito. Sinabing aalis ka na kaya nag-hire na ako ng panibago. Dahil alam mo naman na hindi ko gustong mawalan ng tao. Sagot sa kanya ng amo. Pero hindi ko po gustong umalis at hindi ko po sila inutusan na tawagan kayo. Halos mapaiyak siya sa frustration. Napakamot naman ng amo niya sa pagkagulo nito sa nangyayari. Hanggang sa tinignan nito ang kanyang itsura. Pasensya na iha. Hindi ko alam ang nangyayari pero hindi ko rin naman pwedeng paalisin ng tao na na-hire ko na. Bumunot ito ng ilang libo bago iniabot sa kanya. Heto, sana makatulong. Ganon din ang nangyari sa iba pa niyang trabaho. Sinabi ng mga amo niya na nag-resign na raw siya kagabi at unfortunately wala nang bakanting trabaho para sa kanya. Walang nagawa si Ami kung hindi ang bumalik sa kalsada. Ilang araw ang lumipas na siya'y nagpalaboy-laboy. Sa gabi, sa 24/7 convenience store siya nag-i-stay para makaidlip, pero madalas din siyang mapalayas kung hindi siya bibili. Ilang araw lang din, naubos na niya ang perang binigay ng kanyang amo. Wala tuloy siyang nagawa kung hindi ibenta pati ang cellphone niyang dala at rilong suot. Pero hindi rin yun sapat para sa kanya. Lalo at kahit anong apply niya ng trabaho, walang tumatanggap sa kanya dahil sa itsura at pananamit niya. Hanggang sa unti-unti na siyang lamunin ng lungkot at stress. Tila ba, wala na siyang nararamdaman bukod sa sama ng loob. Tulala na siya madalas habang naglalakad at bukod sa pag-iyak, wala na siyang ibang gustong gawin. Nagsimula na rin siyang hindi kumain at kung saan-saan na lang siya napapadpad. Hanggang sa isang araw, naisip niyang tapusin na ang sakit, tapusin na ang lahat ng kanyang paghihirap. Pinili niya na magpakamatay na lamang. Nasa gitna na siya ng kalsada noon at handa nang magpasagasa nang biglang may kung sinong yumakap sa kanya mula sa likod niya.
Tinakpan din nito ang bibig niya ng isang panyo dahilan para hindi siya makasigaw. Nakaramdam din siya ng panghihina dahil sa kung anong nakalagay sa panyo. Naging mabilis ang pangyayari. May humintong kotse sa tapat nila at mabilis siyang isinakay ng kung sino. Buong biyahe gising si Ami pero hindi rin siya makagalaw dahil sa panghihina. Tanging ang utak lamang niya ang gumagana. Kinidnap ba ako? Naguguluhan na tanong niya sa isip. Bakit naman siya kikidnapin? Bukod sa mukha siyang pulubi, halata ring wala siyang pera. Organ trafficking? Women trafficking? Tanging iyon lang ang naiisip niyang dahilan para kidnapin siya ng kung sino. Ilang oras ang naging biyahe nila hanggang sa makarating sila sa isang liblib na lugar. Parang bakanting lupa na napapaligiran ng matatayog na puno. May maliit na kubo na halatang matagal nang hindi nilalapitan ng sinuman. Sa tapat noon, huminto ang kotse at ibinaba naman siya ng kung sinong kumidnap sa kanya. Nakamask pa rin kasi ito, kaya hindi niya makilala kung sino man ang nasa likod ng lahat. Nang makapasok na sila sa kubo, tinulungan siyang maupo ng may hawak sa kanya. Doon na rin niya nakita na may tao pala sa loob ng kubo. Isang lalaki na pamilyar sa kanya pero hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Kilala kita. Nauutal niyang sabi sa lalaki. Bahagya naman itong tumingin sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Boss, natakot ako, baka manlaban Pero mild lang naman ang panghihina niya. Nagulat siya nang tanggalin ng may hawak sa kanya ang mask nito. Kasabay noon ay ang paglaglag ng mahaba nitong itim na buhok. Babae? Babae ang kumidnap sa kanya? Order food for her. Also clothes and anything she needs. Utos ng lalaki sa babae bago tumayo. Teka, sinubukan niyang pigilan ng lalaki pero tiningnan lamang siya nito. Let's talk later. Anito sa kanya bago lumabas na at iniwan sila ng babae. Katulad ng utos ng pamilyar na lalaki, tinulungan siya ng babaeng nagpakilalang si Elise na maglinis ng katawan at magpalit ng maayos na damit. Pinakain din siya nito at pinagpahinga. Dahil iyon ang unang maayos na tulog ni Ami, hindi niya namalayan na halos isang araw siyang natulog. Kinabukasan na siya ng hapon nagising kung saan naabutan niya si Elise at ang lalaki na nag-uusap tungkol sa kung saan. Gising ka na pala, bati sa kanya ni Elise nang makita siya nito. Upo ka, ipinaghila siya nito ng upuan. Tumingin muna siya sa lalaking kasama nito bago umupo. Salamat. Nang makaupo na siya at matitigan ng lalaki, doon lang tila nag-sink in kay Ami kung saan ba niya nakita ang lalaki at kung sino ito. Samir? Naguguluhan niyang wika. Halos hindi makapaniwala. Sa mga litrato lang ng pamilya ni Nathan niya nakikita ang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ay ayon sa ex-boyfriend niya, tiyuhin niya ito. Minsan na niyang natanong ang lalaki sa dating nobyo. At ayon dito, ay ito raw ang pinakamahirap sa buong pamilya. Ang mga magulang ni Nathan ay palaging natatawa tuwing pinag-uusapan ng lalaki. Kaya naman hindi niya na nabanggit itong muli. Ikaw ang nagpakidnap sa akin? Hindi niya inakala na ang tiyuhin ng ex-boyfriend ay nasa harap niya ngayon. Kulang pa bang ginawa ni Nathan sa kanya? At gusto niyang mas pagdusahin pa siya? Napatayo si Ami na naguguluhan. Paano ninyo ko nakita? Ba't niyo ko dinala rito? Baka na ba to ni Nathan? Nasumbatan niya ang sarili. Ano bang nagawa ko sa lalaking yun at ayaw niya akong tantanan? Ginawa ko ang lahat para sa kanya. That's why I'm here. Ngumisi si Samir sa kanya. Para tulungan ka. Help me? Kung gusto mo kong tulungan, bakit mo ko pinakidnap pa? Girl, I tried talking to you pero tinakbuhan mo ko. Inis na sagot ni Elise. Doon lang niya naalala ang isang figura na nakita niya noong isang madaling araw. Napalunok siya at kunot noong tumingin sa babae. Ikaw yun? Yeah, inirapan siya ni Elise. I tried talking to you but tumakbo ka. Then ilang beses ko ding tinawagan ng phone mo pero mukhang ibinenta mo. Yung phone siya pang sumagot sa tawag ko. Tila nahihiya siyang napaupo sa harap ng dalawa. Tiningnan siya ni Samir bago sumandal sa kinauupuan nito. Alam ko ang nangyari at alam ko kung paano ka tinrato ng kapatid mo. Huminga ito ng malalim. Gusto kitang tulungan. Paanong tulong? Naguguluhang tanong niya. I'll make you successful. Simpleng sagot ni Samir. Mas lalong kumunot ang noo ni Ami.
Tiningnan niya ang lalaki. Nakasuot ito ng sirang t-shirt at lumang pants. Tulong? Sure ka dyan? Hindi ka pa ata nag-almusal eh. Biro niya rito, pero hindi siya pinansin ni Samir. Maybe you heard about my stories from my family. But believe me, my situation is the same as yours. Years ago. Kaya naman alam kung gusto mong makaganti sa kanila. Tumulala si Ami sa lalaki. Hindi pa rin niya alam kung may saltik ba ito o kung nagsasabi ito ng totoo. Sa huli, napabuga siya ng hangin at bumigay din. What's the plan? First of all, you need to show them that you move on. Let's get married abroad, kung saan may divorce. After that, I'll help you create an empire of your own. Have you heard that being successful is the best revenge? Tumingin sa kanya si Samir. Alam mo ba kung anong business ni Nathan? Tech, laundry business. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ng lalaki. Marahan naman na inilabas ni Elise ang isang compilation at iniabot sa kanya. Front lang ng boyfriend mo ang tech company niya. Ngumisi si Elise. He has an illegal business under the table. Isa-isang tinignan ni Ami ang files. At mula roon, makikita ang business ni Nathan na papalubog na't halatang hindi profitable. That's the real him. Your so-called tech CEO billionaire is a fraud. Umupo si Samir sa harap niya. I'll make you more successful than him. All you have to do is to say yes. Hindi rin alam ni Ami kung bakit ba siya pumayag sa kabaliwan ni Samir. Noong araw ding yun, nag-book sila papunta sa ibang bansa. Ang goal lang nila ay ang makasal at simula ng paghihiganti. Simple lang ang kanilang kasal. Tanging si Elise lang ang kanilang bisita. Pagkatapos din ng seremonya, ay nag-stay pa sila ng ilang araw bago umuwi. Matapos noon, dinala na agad siya ng asawa sa maliit nitong bahay at sinabing doon na siya titira simula ng araw na iyon. Do you like it? Tanong ni Samir sa kanya. Ngumiti naman si Ami. It's cozy. Welcoming ang vibe. Tugon niya rito. Hindi nagtagal, naging routine na sa buhay ni Ami ang paggising ng umaga, pagtatanim ng gulay at pag-aaral ng tungkol sa business tuwing gabi. Bawat pahina ng librong ipinahihiram ni Samir, masusi niyang inaaral. Natutunan niyang magbilang ng gastusin, gumawa ng simple ledger at kung ano-ano pa. Si Elise ang nagtuturo sa kanya dahil busy rin ang lalaki sa kung anong business nito. Ano bang pinagkakaabalahan ni Samir? Tanong niya isang gabi kay Elise. Business? Tipid na sagot ng babae. Anong business? You will know someday. Nagulat siya nang biglang lumabas ang lalaki sa kwarto nito at ito ang sumagot sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. For now, focus on studying. Masungit nitong utos. Lumipas sa mga araw at mas naging busy pa sa pag-aaral si Ami. Bukod kasi sa istrikto ang tutor niyang si Elise pagdating sa study, ay bantay sarado din siya ng masungit na si Samir. Hindi niya nga alam kung nag-a-andropause na ba ang lalaki dahil minsan kahit bagong gising pa lang ito ay masungit na. Pero nang tanungin naman niya si Elise, nagulat siya nang malaman na 5 taon lang pala ang tanda sa kanya ni Samir. Ito ang pinakabatang tiyuhin ni Nathan kaya naman imposibleng nag-a-andropause na ang lalaki. Malamang ay nature na talaga nito ang pagiging masungit. Kaya naman, iniiwasan niya ito at madalas, kulang na lang ay si Elise ang gawin niyang asawa. Malaking pasasalamat na nga lang niya na kahit mag-asawa sila, ay hindi nito ni minsan pinilit ang sariling pangangailangan nito sa kanya. Civil itong makipag-usap sa kanya at mas madalas nitong alamin ang tungkol sa pag-aaral niya kaysa sa kung ano-anong mga bagay. Dahil din sa pagsasama nila sa iisang bahay, hindi niya maiwasan na mapalapit dito. Masarap magluto ang lalaki at kapag wala itong ginagawa, ay ito ang nagluluto ng pagkain nila. Bagay na lagi niyang ikinatutuwa. Minsan din, tinuturuan siya nito na magluto ng iba't ibang putahe. Na ayon dito, natutunan niya sa mami nito. Isang araw, nagdesisyon si Ami na pumunta sa supermarket. Gusto niyang isurprise si Samir ng isang dinner na siya ang mismong nagluto. Habang pumipili siya ng mga gagamiting ingredients sa isang stall, hindi niya namalayan na may mga lumapit na pala sa kanya. Oh sis, how are you? Napatigil si Ami sa ginagawa at naistatwa sa pagkakatayo. Kilala niya ang boses na iyon at hindi siya maaaring magkamali. Hi Ami, it's been a while. Isang boses pang narinig niya.
Humigpit ang hawak niya sa bag na suot bago bumuntong hininga at hinarap ang dalawa. Nakatayo sa harap niya si Astrid at ang dati niyang best friend na si Isabel. Nakaangkla pa ang braso ng kapatid niya sa babae. I never knew I would see you here. Pinasadahan siya ng tingin ni Astrid bago natawa. I see, you're working on some constructions now. Wala sa sariling napatingin siya sa suot. Doon niya napansin na nakasuot pa pala siya ng uniform ng constructions business ni Elise. Matapos kasi niyang mag-aral ng business, ay tinuturuan na siya ng babae sa paghahandle ng negosyo. Sa mismong maliit na construction na pagmamayari nito siya nagtitraining. I think kailangan na niyang mag-work dahil wala naman siyang aasahan na bubuhay sa kanya hindi katulad mo. Sabat ni Isabel sa kanya. Napatulala siya sa dati niyang kaibigan. Dati-rati ito ang kakampi niya sa tuwing nag-aaway sila ni Astrid, lalo na kapag pinapaboran ito ng kanyang mga konsentidor na mga magulang. Pero ngayon, kulang na lang, halikan ng kaibigan niya si Astrid dahil sa paraan ng pagkakalingkis nito. Mabilis niyang inayos ang sarili at sumagot. Yeah, that's why I have to go back to work. Tinitigan niya ang kaibigan. I think money change people. No? Agad siyang naglakad papaalis pero bago siya makalampas sa mga ito, ay may iniabot sa kanya ang kapatid. It's an invitation for a party. Humisi ito bago ipinakita ang singsing sa kanya. Nathan proposed to me. Bahagya niyang tiningnan ng singsing bago nagdesisyon na umalis na at iwan na ang dalawa. Kahit pagustuhin niyang lingunin ang mga ito, pinigilan niya ang sarili. Pagdating niya sa parking lot, doon lang siya umiyak. Nanginginig na niyakap niya ang sarili habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. They're getting married in just more than a month. Hindi pa rin siya makapaniwala. She spent 7 years with Nathan. Marahas niyang pinunasan ng luha niya bago humigpit ang pagkakahawak niya sa invitation. I have to be rich and successful. Yun lang ang naiisip niyang paraan para kahit papaano, hindi na siya maliitin ng kapatid at ni Nathan. It's normal naman na masaktan ka. It's just a month. Hindi naman race ang pag-move on. Hindi porkit ang ex mo naka-move on agad, dapat ganun ka din. It takes time to heal, pero ang mahalaga ay alam mo sa sarili mo kung saan ka dapat mag-heal. It's okay to allow yourself to be vulnerable. And now na alam na ng kapatid mo kung nasaan ka, may isa ka ng goal. At iyon ay ang ipakita sa bruhildang yun na kaya mo mabuhay nang wala ang fiancé niya. Aba, kung akong tatanungin mo mas gwapo si boss kaysa sa Nathan na yun ha. Komento ni Elise sa kanya nang sabihin niya rito ang nangyari. Pero ang tanong, pupunta ka ba? Napatingin siya sa invitation na nasa tabi ng mesa. Sa totoo lang, wala siyang balak na pumunta. Pero iniisip niya ang mga magulang. Matagal-tagal na din simula nang huli niyang makita ang mga ito. At kahit papaano, namimiss niya rin naman ang kanyang pamilya. You can go if you want. Nagulat siya nang may magsalita sa likod niya. Nakita niya si Samir na kararating lang galing sa business meeting. I'll arrange a ride for you. After all, she's your only sister, right? Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ng kamay niya. If you want to go, you can. Sa huli, pinili niyang pumunta sa engagement party ng kapatid. Sa tulong ni Samir, nakakuha siya ng isang pick-up truck bilang ride. Regalo mo to sa akin? Naguguluhan niyang tanong. Tumango naman si Samir. It can turn into a camping car. Nakangising nito. You like camping, right? I saw you watching a couple of videos. Kapag hindi ka na busy, let's go camping. Hindi niya napigilan ng mapatalon at lumapit kay Samir para yakapin ng asawa. Oh my God! Thank you so much. We can invite Elise too. Anya rito. Nagulat siya nang biglang tumawa si Samir. Yun bang tawa na tila ba? Nagagalak ito sa nangyayari. Hindi naman maiwasan ni Ami na mapangiti. Marunong ka palang maging masaya, no? Biro niya sa lalaki. Agad namang sumimangot si Samir. Tinitigan siya nito bago tumango. Go now. Baka maliit ka pa. Napasimangot naman siya nang makitang nawala ang ngiti sa mukha ng asawa. Bawal palang batiin yung smile niya. Komento niya sa isip. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumakay sa truck niya at magmaneho papunta sa address na nasa invitation. Habang nasa biyahe, ay nasa isip niyang ipapangalan sa bagong vehicle. Hindi ito brand new, pero base sa tingin niya, maayos ang makina nito at durable. Gusto niyang bigyan ito ng pangalan.
pagsamahin ko kaya yung name namin ni Samir. Amir? Sami? Sami? Tama, I will call this baby Sami. Nangingiti niyang sabi sa sarili habang sinisilip ang venue ng lugar. Nasa parking lot pa lang siya ay kita na niya ang magarbong dekorasyon ng lugar. Nang maipark na niya si Sami, nagmamadali siyang lumabas at dumiretso sa bukana ng venue. Agad niyang nakita roon ang ibang pinsan. Ate, bungad ni Chris sa kanya. Isa sa mga pinsan niya sa mother side. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siya. Buti nakarating ka. Agad na lumapit sa kanyang lalaki. Inalalayan siya nito papasok ng venue. Guys, we have a visitor. Anunsyo ng lalaki sa grupo. Nangunot naman ng noo ni Ami. Naroon ang mga pinsan niya at kapatid pero hindi niya makita ang mga magulang at kahit si Nathan. Tanging sila lang ang magpipinsan. Akala ko ba engagement party to? Tanong niya sa isip. Sis! Maarting lumapit sa kanyang kapatid bago siya hinila papasok ng bulwagan. Doon ay nakita niya ang ibang bisita. Puro mga alta at mga sikat na vlogger ang naroroon. Tila na ilang tuloy siya sa suot niyang simpleng dress na halatang hindi na babagay sa mga naroroon. Isa pa, walang nakapagsabi sa kanya na may team pala ang party. Umupo siya sa tabi habang pinagmamasdan ang mga bisita ni Astrid na umiinom at nakikipag-socialize. Gusto na sanang magsisi ni Ami na pumunta pa siya sa party na iyon nang biglang agawin ng isa sa mga pinsan nila ang mic sa organizer upang magsalita. Ami, come here with us. At pinagtinginan siya ng mga bisita. Agad naman na tumakbo papalapit si Astrid sa kanya at hinila siya nito para pumunta sa gitna. Siya si Ami? She's your sister? Tanong ng isa sa mga babae bago pinasadahan siya ng tingin. Is she the one who tried to steal your boyfriend? Dagdag na tanong nito. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya kay Astrid na halatang nagugustuhan ng naging reaksyon niya. Maging si Chris na nasa likod niya, napakunot ang noo. Hey everyone, it's fine. Naka-move on naman na kami ni Nathan. Ngumiti sa kanya si Astrid bago muling nagsalita. And sis is married. Oh my God, sobrang bait mo naman Astrid. Komento ng isang vlogger. She tried to steal Nathan and yet to invite her to this party? Oh my gosh, Astrid, darating ang wife ni Mr. Keith today. Bakit mo siya sinama dito? Inis na sagot ng isa. Baka mamaya, kaibiganin niya ang asawa ni Mr. Keith at landiin niya rin. Mas lalong kumunot ang noo ni Ami. Bakit halos lahat kilala siya? At iba pa ang kwento na alam ng mga ito. Napakuyom siya ng kamao at napatingin sa kapatid. Mabilis niyang inalis ang pagkakayakap nito sa kanya. That's the reason you invited me? Para ipahiya ako? Nanginginig ang boses niyang tanong. You're inventing stories. Ngumisi naman si Astrid sa kanya. Bakit, hindi ba? You badly want Nathan to be yours. That you sacrifice enough for him. And yet, when he chose me, ako ang sisisihin mo? Sinabi ba niyang magsakripisyo ka sa kanya? Tumawa ng mahina ang kapatid. At noong hindi mo siya nakuha, you settle for his poor uncle? Oh my God, he flirted with Nathan's uncle too? Exaggerated na tanong ng isa sa mga babae. Tumango si Astrid. She might have thought that Nathan's uncle had money. Pero kawawa naman siya. She ended up helping her construction husband and had to work too. Tinignan siya ng kapatid. Akala mo ba hindi ko alam na nilandi mo rin ang uncle ni Nathan? Sino sa ating ngayon ang malandi? Tiningnan nito ang kamay niya. You even married him. Agad niyang itinago ang kamay niyang may wedding ring kaya agad na nagbulungan ng mga tao. Maging ang mga pinsan niya na nasa Amerika pa nakatira at umuwi para sa event ni Astrid na patingin sa kanya. You really flirted with Nathan's uncle? Hindi makapaniwala ang ani Chris. Sa lahat ng pinsan niya, ito ang isa sa mga hindi talaga sumasali sa issue. Nasa California ito noong naging boyfriend niya si Nathan. Kaya naman, hindi katakataka na iba ang nabalitaan nito. Ano pa nga ba Chris? Tanong ng isa pa nilang pinsan. She even has the wedding ring. Nakakahiya. Kumuyom ang kamao ni Ami. Tinitigan niya ang kapatid na nakangisi pa rin sa kanya. Walang ano-ano, lumapit siya sa babae at ito'y sinabunutan. Agad naman siyang ginantihan ni Astrid. Nang pambuno silang dalawa, kaya naman nagkagulo ang kanilang mga kasama. Agad na lumapit sa kanya si Chris at hinila siya palayo ng lalaki. Ang iba naman nilang pinsan, hinila si Astrid. You invited me.
For everyone to know how bad my situation is, hindi ba? Gusto mong malaman ng lahat na ikaw ang nagwagi at ako'y iniwan ni Nathan para sa'yo. Galit na sigaw ni Ami sa kapatid at pilit itong inaabot para muling sabunutan. You are here by yourself. I never invited you. Binigay ko lang yun sa'yo dahil nagmamakaawa sa akin si Isabel. I never knew you have the audacity to come. Sigaw sa kanya ni Astrid. Muli, nagbulungan ng mga tao at ang iba, sinamaan pa siya ng tingin. I never steal Nathan from you. Boyfriend ko siya ng ilang taon. Then when he suddenly become a millionaire, you jump in. We never had a relationship. Mula sa likod, lumabas si Nathan. Nakasuot ito ng tuxedo, nakakulay ng kay Astrid. I love Astrid from the very start, but you seduce me. That's a lie! Sigaw niya sa lalaki. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Chris sa kanya bago ito dinuro. I work 3 jobs to support your business. Can you just please leave? Sigaw sa kanya ng isa sa mga pinsan nila. As you can see, ikaw lang ang nagsasabing may relasyon kayo. Nathan denied you. Stop your delusional act, Ami. Grow up. Napakagatlabi siya at pilit pinipigilan na umiyak. Tinitigan niya ang kapatid at ang dating kasintahan. You deserve each other. One is a fraud and one is a social climber. Halatang nagulat si Nathan sa sinabi niya pero hindi ito nag-react. Hindi niya na hinintay pang palayasin siya. Siya na ang kusang naglakad palabas at kahit tinatawag siya ni Chris, hindi na siya lumingon pa. Habang nagmamaneho pa uwi, panay ang mura ni Ami. Nanginginig siya sa galit at sa sakit na nararamdaman. Dapat ay alam niya na ito noong una pa lamang. Isang malaking kalokohan ang i-invite siya ng kapatid sa engagement party. Natunugan niya na dapat ang nangyayari. Pero nagbulag-bulagan siya. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa bahay nila ni Samir. Sarado na ang ilaw sa loob pero sa labas, nakita niyang nakaupong lalaki. Ang asawa, hinihintay siya nito. Nang makita nito ang truck niya, doon na ito napatayo at ngumiti. Bagay na hindi alam ni Ami kung bakit. Pero naging dahilan iyon ng pag-iyak niya. Mabilis niyang ipinarada ang truck sa gilid ng bahay at bumaba bago tumakbo at payakap na sinalubong si Samir. Hey, what happened? Naguguluhan itong tanong. I don't want to be just successful. I want revenge, Samir. A real revenge. I want to get even. Gusto kong gumanti sa ginawa nila. Pababagsakin ko sila. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang sinasabi niya iyon at tumatango lang naman si Samir. Buong gabi siyang umiyak sa bisig ng binata habang kinukwento rito ang nangyari. Nakinig naman ng asawa sa kanya hanggang sa tuluyan na siya makatulog sa bisig nito. Kinabukasan, may bagong motivation si Ami. Bukod sa pag-aaral ng business, sinubukan na rin niyang makipag-usap sa mga investor ng construction company kasama si Elise. At kahit paano ay mas may alam na siya kaysa noong nag-aaral pa lang siya. Natutunan niyang makipag-negotiate sa mga supplier, magplano ng cash flow, at bumuo ng maliliit na proyekto na unti-unting lumalago. At bukod doon ay pinagkatiwalaan na rin siya ng isang sikreto ni Elise. Si Samir, na ayon sa buong pamilya ng dating nobyo niya, ay ang pinakamahirap sa kanila ay hindi na lamang isang ordinaryong lalaki ngayon. Siya pala ang silent power sa likod ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa buong mundo. Ito si Mr. Eskit, na kilalang leon sa business world. Isang taong pinili ang maging anonymous sa lahat para magkaroon ng tahimik na buhay. Although hindi siya naniniwala kay Elise noong una, pero sa tuwing maririnig ng mga investor na siya si Mrs. Kit, literal na nagbabago ang turing ng mga ito sa kanya. Tila ba may kakaibang kapangyarihan ng lalaki na siyang nagpapabago sa mga ito. At hindi na nga siya nagtaka nang sabihin ni Samir na gusto nitong mag-handle siya ng isang non-profit organization. Isa sa pinakamalaking organisasyon sa buong mundo na pagmamay-ari ng pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Walang duda, asawa nga niya si Mr. Eskit. Lumipas pa ang 1 linggo at naging abala si Ami sa trabaho. Halos gabi na lang niya nakikita ang asawa at kung minsan hindi na rin sila sabay naghahapunan, bagay na siyang ikinalungkot ni Ami. Pero alam niyang para iyon sa kumpanya nila. Isa pa'y alam niyang gumagawa ang lalaki ng paraan para maisiwalat ang pagkakaroon ng koneksyon ni Nathan sa laundry business ng pamilya. Hanggang isang araw, habang naguhugas ng plato, kinausap siya ng lalaki.
Inilapag nito ang isang sulat sa tabi niya. Open it. What is it? Mabilis niyang kinuha ang sulat at binuksan. Naglalaman ito ng isang card na kulay ginto. May nakasulat sa eleganteng calligraphy. Mr. and Mrs. Kit, you are cordially invited to the grand engagement celebration of Astrid and Nathan. Matagal na tinitigan ni Ami ang imbitasyon. Invited sila ni Samir sa another engagement party ng kapatid. Mukhang hindi pa ito nasiyahan sa isang engagement party lang. That's only for business connections. You know that your ex-tech company wants us to invest in them, right? Tinitigan niya ang asawa. Don't tell me na-attend tayo. As their sister and uncle, no. But as Mr. and Mrs. Kit, yes. This is the time for Nathan to face his consequences. I have a plan. Ngumisi ito bago idinitalye sa kanya ang plano tungkol sa gagawin nilang palabas. Dumating ang gabi ng party. Magara ang disenyo ng hotel ballroom. Punong-puno rin ang mga kilalang tao. May ilaw na kumikislap sa chandelier. Mga mesa na punong-puno ng pagkain at mamahaling alak. At musika na halos abutin ang bawat sulok ng bulwagan. Pagpasok ni Ami, agad siyang napansin ng ibang bisita. Lalo na ang mga kabag-anak ni Nathan. Suot niya ang isang simpleng gown na kulay esmeralda. Hindi labis ang kintab, ngunit elegante. Maraan siyang naglakad papasok. May ilang mga malalapit kay Samir na investors na agad nakakilala sa kanya. Nilapitan siya ng ilan sa mga ito. Mrs. Kit, isang karangalan na makita kayo rito. Sabi ng isa. Narinig ko ang talk ng asawa ninyo sa isang business talk. Kahanga-hanga. Dagdag pa ng isa. Napangiti si Ami. Hindi niya kailangang ipagsigawan ng sarili. Ang respeto ay kusa ng lumalapit. Mula sa malayo, natanaw siya ni Astrid. Agad itong naglakad palapit. May suot na gown na kulay pilak. Kumikinang at halatang mamahalin. Sa ngiti nito, may halong pakunwari. Ngunit matagal nang kilala ni Ami ang anyong yon. Ate! Malakas na sigaw ni Astrid para marinig ng lahat. Yumakap pa ito na parang walang nangyari sa kanila few weeks ago. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Hindi ko akalaing pupunta ka talaga. Sobrang saya ko na nandito ka. Hindi kumibo si Ami. Bahagya siyang umiti. Ngunit alam niyang palabas lamang ang lahat ng yun. Agad naman na lumapit sa kanya si Samir at inaya siya sa kanilang upuan. Ramdam ni Ami ang tingin ng mga nakararami. At kahit gusto niyang tumalikod at umalis na lang, pinigilan siya ni Samir. Hindi naman nakontento si Astrid. Sumunod pa ito sa kanila at umupo sa tabi niya. Hello Uncle Samir. I'm Astrid, your wife's sister and Nathan's fiancé. Pagpapakilala nito sa asawa niya. I'm glad you came. Sorry, hindi ko kayo na-invite. Nakulangan kasi sa oras. Thankfully, my sister has the mind to bring you to this event. May message ako sa kanya later eh. Lumingon sa kanya ang bruha at ngumiti. Alam mo ate, dagdag ni Astrid. Ngumisi ito bago nag-side eye. Doon lang niya napansin na nakikinig pala ang ilang bisitang malapit lang sa kanilang usapan. Kung hindi dahil sa'yo, siguro hindi ko makikilala si Nathan. Kaya thank you talaga. Ngayon tignan mo naman ako. Magiging asawa na ng isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa. Pero ikaw, napahinto ito. Biglang ngumiti. Tumingin ito kay Samir. Mas lalo kang gumanda at gumaling. I'm so proud of you. Alam ni Ami na insulto iyon na binalot lang sa asukal. Isang paalala na siya ang original girlfriend. Ngunit ngayon, si Astrid na ang bride. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya ng tahimik. Kung masaya ka Astrid, masaya na rin ako. Sagot niya. Alam ko naman idol mo ko, kaya lahat ng meron ako, gusto mong mapunta sa'yo. Agad na nawala ang ngiti ni Astrid, pero dahil naroon ang mga investors ng kumpanya ni Nathan, ngumiti ito at tumayo bago nagpaalam na sa kanila. Marahan naman siyang kiniliti ni Samir. Ikaw talaga, sabi ko. You behave tonight, di ba? Paalala nito sa kanya. Inirapan naman niya ang asawa. Opo, sagot niya rito. Nagpatuloy ang party. Sa gilid nila, kabi-kabilaan ng usapan tungkol sa business at investment. Ano bang bagong investment mo ngayon? Tanong ng isang babae habang hawak ang kanyang mamahaling clutch. Nasa stocks ako sa Europe. Medyo boring pero at least may balik. Eh ikaw? Sagot ng isa. Ako? Real estate. Alam mo naman hindi na mawawala ang value niyan.
Nanatiling nakaupo si Ami sa lamesa. Hinihiwa niyang steak niya habang hinihintay ang asawa na nagbanyo lang nang lapitan siya ng grupo ni Astrid. "Hi sis, where's Uncle Samir?" Bati sa kanya ng babae. "Nag-e-enjoy ka ba? Well, I hope you don't feel out of place. Kasi this is our world." Agad na tumawa ang mga kaibigan ni Astrid. Halatang gusto lang makisakay ng mga ito. "Hindi naman tayo magka-level ate." Dagdag pa ni Astrid, parang ibinubulong pero sinisiguradong maririnig ng mga kasama. "Kahit anong pilit mong ipakita na may kaya ka, iba pa rin ang dugo ng mayaman sa talagang ipinanganak sa mundo na ito. Ikaw, nakikisawsaw ka lang." Kumunot ang noo ni Ami. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaalam kay Astrid kung sino talaga ang kanyang asawa, ang taong tinitingala ng buong mundo, pero pinigilan niya ang sarili. "I have a gift for you later. Magugustuhan mo yon." Ngiting sagot niya sa babae. Agad naman natila na excite ang kapatid niya. "Ako din, may regalo ko sa'yo." Nakangiting sagot nito bago umayos ng tayo at ngumiti. "Hi Uncle." Bati nito sa paparating na si Samir. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at dumiretso sa kanya. "Anong ginawa nila?" Malamig na tanong nito. Wala. Sagot ni Ami. Pilit nang humingiti. "Huwag mo akong lukuhin. Nakikita ko sa'yo." Naramdaman ni Ami ang bigat ng boses ng asawa. Ito ang lalaking bihira magalit. Ngunit kapag uminit ang dugo, walang makakapigil. Akmang tatayo na ito nang pigilan niyang lalaki. "Hey, don't." Pakiusap ni Ami habang hinahawakan ng braso ng asawa. "Hayaan mo na. Hindi ko na kailangan pang patunayan ang sarili ko sa kanila. Kung susugod ka, mas lalo lang akong mapapahiya. Ayokong bumaba sa level nila." Matagal na tinitigan siya ni Samir. Sa huli, bumuntong hininga ito at umupo ulit sa tabi niya. Ngunit ramdam ni Ami ang init ng ulo nito na parang handa itong sumabog anumang oras. Dumating ang pagbibigay ng mensahe. Unang tinawag ang malalapit na kaibigan ng ikakasal. Hanggang sa napunta na sa pamilya at sa huli, sina Astrid at Nathan na ang magsasalita. Nagpasalamat ang dalawa sa mga dumalo at mga pamilya ng mga ito. Akala ni Ami, magiging maayos ang mensahe ng dalawa hanggang sa tumingin sa kanya si Astrid. "To my sister, salamat talaga sa pagpunta. Ilang araw na lang at officially, ako na ang Mrs. Marcos Smith. Imagine, ako na ang magiging parte ng pinakamalaking pamilya ng negosyante sa bansa." Tumingin ito sa kanya at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa, bago muling ngumiti. "Well, I hope hindi ka naiinggit. Pero I know you're happy for me, right?" Napatingin sa kanya ang ilan sa mga bisita. Napakagatlabi naman si Ami. Maya-maya pa, narinig niyang tumawa ang mga kaibigan ni Astrid na naroon lang sa kalapit na mesa. Parang musika ng pang-uwi ang mga halakhak ng mga ito. Tumayo si Isabel, ang dati niyang best friend, bago nagsalita. "Kahit anong pilit mo, Ami, hindi ka talaga magiging kapantay ng mundo namin. Huwag ka nang magpanggap. Ang totoo, wala ka na talagang lugar dito." Mahigpit na nakahawak si Ami sa braso ng asawa. Ramdam niya ang mainit na dugo na parang aakyat sa kanyang ulo. Ngunit pinilit niyang huminga ng malalim. Gusto na sana niyang umalis, ngunit biglang nagsalita si Samir. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Diretso ang tingin kay Astrid at sa mga bisitang nakikinig. Ang boses nito ay mababa, ngunit matalim, parang palasong tumatama sa bawat tenga. "Tama na. Kanina pa ako nakikinig. Hindi ko sana hayaang makarating sa ganito pero sobra na." Napatayo na rin si Ami. Pilit niyang pinauupo ang lalaki pero hindi siya nito sinusunod. Tumigil ang pagtawa ng mga kaibigan ni Astrid. Ang ilang bisita na kumakain ay nalaglag pa ang kubyerto sa pagkabigla. Si Astrid naman ay napahinto sa akmang pagsasalita. Hindi makapaniwala na may naglakas loob na sumagot sa kanya. "Oh, by the way, both of you are not invited." Dagdag pa ng kapatid niya sa pag-aakalang matatakot silang dalawa ni Samir nang dahil doon. Ngunit inilabas lang ng asawa niya ang invitation nila at binasa ang nakasulat. "To Mr. and Mrs. Kit." Anito, dahilan upang magbulungan ng mga naroon. Agad na kumunot ang noo ni Astrid na tila naguguluhan na. "Don't tell me, you thought you guys are Mr. and Mrs. Kit?" Natatawang tanong ng isa sa mga bisita.
Mr. Kit never shows himself to the crowd. Ilang tao lang ang nakakakilala sa kanya dito sa Pilipinas. Hindi ito pinansin ni Samir. Diretso ang tingin nito sa kapatid niya. At gusto kong ipaalam sa lahat na ang reception na to. Itinuro ni Samir ang buong hall. Ang bawat bulaklak, ilaw at mesa. Pagmamay-ari ng asawa ko, si Ami. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ngunit agad itong naputol ng halakhak ng ilan sa mga bisita. Ano raw? Reception nila to tapos pagmamay-ari niya? Baka lasing lang yan. Maging si Astrid, tumawa ng malakas. Oh my God, ate. Pati asawa mo nahawa na sa mga ilusyon mo. Akala nyo siguro maniniwala ang lahat dito? Mag-asawa na kayong baliw. Nagsimulang magbulungan ng karamihan. Ang iba ay nakangisi. Ang iba naman, tahimik na nag-aabang ng sa susunod na mangyayari. Ngunit hindi natinag si Samir. Bagkus, nilabas nito ang isang maliit na sobre mula sa bulsa ng kanyang coat. Kung sa tingin nyo nagbibiro ako, tignan nyo na lang to. Binuksan ni Samir ang sobre at inilabas ang ilang dokumento. Mga invitation ni Nathan para sa kanila. Ito ang mga papeles ng invitation ni Nathan na mag-invest ako sa company niya. Nag-iba ang bulungan ng mga tao. Mula sa halakhak ay naging bulagta ng pagkagulat. Ang mga mata nila ay nagsalubong, naghahanap ng kumpirmasyon mula sa isa't isa. Hindi totoo yan, sigaw ni Astrid. Nanginginig na ang tinig. Imposible! Kung siya ang may-ari, bakit siya mukhang mahirap pa rin? Ngumiti si Ami. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa reception, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita at ipagtanggol ulit ang sarili. Hindi ko kailangan na magarang bihis para patunayan ang sarili ko, Astrid. Ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa mga alahas o gown na suot mo. Mailan sa pamilya ni Nathan ang tumayo at dinuro si Samir. There's no way you're Mr. Kit. Lumabas na kayo ng asawa mo. Hindi naman namin kayo in-invite. Tila nagalit na rin si Astrid. Halos manginig ang buong katawan nito. Ngunit bago pa ito makapagsalita ulit, hinarap na ni Samir ang kanyang pamilya. Mula sa oras na to, wala na rin kayong lugar dito. Lumayas kayo sa reception na to. Hindi ko hahayaang ipahiya ninyo ang asawa ko sa sarili niyang negosyo. Napatigil ang lahat. Ang mismong pamilya ni Ami kasama si Astrid at Nathan ay nagkatinginan. Tila hindi alam ang gagawin. Ano? Pinapalayas mo kami sa engagement party ko? Sigaw ni Astrid. Halos mabasag ang tinig. Napangisi naman si Ami bago tumingin sa kapatid. Do you like my gift, sis? Mapang-asar na tanong niya. Hindi na sumagot si Astrid. Si Samir naman, hinawakan na lamang siya at nginitian. Nagumpisang maglakad papasok ang mga gwardya ng hotel. Tila ba, otomatikong sumusunod sa utos ng tunay na may-ari. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, pilit na hinila ng mga ito ang pamilya ni Ami. Si Astrid ay nagsimula ng umiyak. Sa galit ay sinubukan pa nitong manlaban pero wala ring magawa. Si Nathan naman ay maputla't hindi makatingin sa kahit kanino. May mga bisita na hindi alam ang gagawin kung aalis ba o mananatili. Ngunit sa huli, pinili ng mga ito na umalis at sumunod sa mga gwardya. Niyakap naman ni Ami ang asawa na siyang humalik sa noo niya at niyaya siyang umakyat sa suite sa itaas ng hotel para magpahinga na. Nang bumagsak ang buong katotohanan sa reception na si Ami ang tunay na may-ari ng venue, na ang asawa nitong si Samir ang pinakamayaman sa buong mundo, naging trending ang engagement ng kapatid niya online. Sa social media, laman ng lahat ng balita ang kahihiyan na ginawa ni Nathan at Astrid. Doon na rin lumabas na siya ang unang naging girlfriend ng lalaki at inagaw lang ito ng kapatid niya. May mga artikulo pang lumabas tungkol sa tunay na estado ng kanilang pamilya na mag-isang itinaguyod ni Samir ang sarili. Matapos itong mapagbintangan na nagnakaw ng malaking pera na siyang ginawa pala ng tatay ni Nathan. Dahil din sa nangyari ay naimbestigahan ng company ni Nathan. At sa tulong ni Samir, nalaman ng mga otoridad ang flow ng kumpanya ni Nathan at ang koneksyon ng lalaki sa illegal transaction abroad at laundry business. Agad na hinuli ito at ikinulong. Mas lalong nasadlak sa lupa ang buhay ni Astrid. Hindi ito makapaniwalang wala na ang dating millionaire lifestyle nito. Hindi na nga siya nagtaka nang gumawa ng video tungkol sa kanya ang kapatid at pinost online. It's my sister's plan.
She planned that I will hook up with her ex so she can have her way to his uncle. She planned all this, thinking she will have the last laugh. Umakto pa itong umiiyak at mukhang kawawa. Pero hindi iyon naging benta sa mga tao. Mas lalo pa itong binash online. Who would believe that your sister forced you to steal her boyfriend? Who will believe this women? Is this AI or is she just stupid? Maging ang mga magulang niya nakatanggap ng pangungutya sa mga tao na kinukonsinti nila ang anak na agawin ng boyfriend ng kapatid nito. Ang ilang kaibigan at pamilya naniwala sa twisted stories ng mga magulang niya at humingi ng tawad. Sobrang nahihiya ang mga ito dahil sa hindi siya pinatuloy dati at hindi siya pinaniwalaan. Ang pamilya naman ni Samir ay pinipilit ang lalaki na magkaroon ulit ng relasyon sa kanila nang malaman na ito ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Obviously, tinanggihan ito ng lalaki nang malaman ito na hindi siya gusto ng pamilya. Marami namang humanga kay Samir dahil doon. Isang lalaking kayang kalabanin ng lahat para protektahan ng asawa. Marami ang nagsimulang mangarap na someday may isa ring Samir na dumating sa buhay niya. Isang gabi, habang papalabas ng construction site, nagulat si Ami nang harangin siya ng isang lalaki. Ami, bumalik ka na sa akin. Mamahalin kita taalagaan. Nakikiusap na sabi ni Nathan. Agad naman siyang napaatras. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhan niyang tanong. Hindi ba't nakakulong ka? Ngumisi naman ng lalaki. Sa tingin mo ba, hahayaan na lang ako ng pamilya ko na nakakulong? Money is power, Ami. Pero, hindi na mahalaga kung paano ko nakalabas, Ami. Sumama ka na sa akin. Agad siya nitong hinawakan sa braso at hinila. Natataranta naman niyang pinilit itulak ang lalaki. Ngunit dahil sadyang malakas ito, ay unti-unti siya nitong nahihila palayo. No! Ayokong sumama sa'yo! Sigaw niya sa lalaki na may nanginginig na boses. Let go of me! Tulong! Nanginginig ang boses na sigaw niya. Ngunit dahil madaling araw na ng mga oras na yon, halos wala ng tao sa kalsada. Wala na rin ang guard na siyang pinaunan niya ng umuwi dahil may emergency sa bahay nito. Wala rin si Elise dahil nasa business trip ang dalaga. No one can hear you, Ami. Sumama ka na lang sa akin. Tutal ako naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Bago siya mabilis na hinila, papasok sa nakaparadang sasakyan. Nagsimula nang manggilid ang luha sa mga mata ni Ami. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, wala na sa sarili si Nathan. Pakiramdam niya, nababaliw na ang lalaki. Nagsimula na siyang humanap ng paraan para makatakas mula dito. Ginamit niya ang buong puwersa niya para makapiglas at suntukin ito sa muka. Napaaray naman ng lalaki at kinuha niya ang pagkakataon na yon para kumaripas ng takbo. Ami, halika dito! Narinig niyang sigaw ni Nathan. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo habang pilit na dinadayal ang number ng asawa. Please answer. Anya habang nagre-ring ang telepono. Hanggang sa makaramdam siya ng pagsabunot. Napasigaw siya ng malakas sa sakit. Akala mo ba makakatakas ka? Aalis tayo rito. Malayo sa lahat. Malayo kay Samir. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Nanginginig ang boses ni Nathan. Tila ba nasisihan ito sa ideyang naiisip. No, ayoko. Paulit-ulit niyang sigaw sa lalaking tila, hindi naman nakikinig sa kanya. Marahas pa rin siyang hinila nito, ngunit nakakailang hakbang pa lang si Nathan nang bumagsak ito dahil sa sipa ng kung sino. Napating naman si Ami sa gumawa noon at halos nanlaki ang mga mata niya nang makita ang asawa. Tila ba nawala lahat ng takot na nararamdaman niya kanina. Samir! Tawag niya rito bago akmang yayakapin na ito nang tumayo si Nathan at sugurin sila. Agad naman na sinalag ito ni Samir at pinilit na itulak ang kaharap. Marahas na napaatras si Nathan bago agad gumanti ng suntok. Tumama iyon sa panga ni Samir ngunit hindi natinag ang lalaki. Bagkus ay lalo lamang nagdilim ang mga mata nito. Sa bilis ng pangyayari, binalikan nito ng malakas na suntok si Nathan sa sikmura. Dahilan upang mapaurong ang isa at mapasigaw sa sakit. Nagpatuloy ang palitan ng suntok. Mga kamaong tumatama sa balat na may kasamang tunog ng puwersa at galit. Wala kang karapatang saktan ng asawa ko, sigaw ni Samir, kasabay ng sunod-sunod na suntok sa mukha ni Nathan.
Dumugo ang labi nito, ngunit hindi pa rin sumusuko. Sa halip, sinubukan nitong sunggaban si Samir sa leeg at itulak. Napasigaw si Ami sa kaba habang nakikita ang dalawang lalaki na tila hayop na nag-aagawan ng buhay. Ngunit nanaigang lakas ni Samir. Isang malakas na tulak ang kanyang ibinigay kay Nathan hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Hindi pa siya nakontento. Sinunggaban niya ito at paulit-ulit na pinagsusuntok sa muka. Bawat tama, may kasamang galit na matagal ng kinikimkim. Si Nathan naman ay halos hindi na makagalaw. Nangihina't hirap ng huminga. "Samir, tama na. Baka mapatay mo siya." Umiiyak na sigaw ni Ami. Lumapit siya sa asawa at hinawakan ng braso nito. Ngunit hindi agad nito pinansin yun. Parang wala na itong naririnig. Nakatuon lamang ang atensyon sa pagbibigay ng parusa sa taong nanakit kay Ami. "Hindi ka na muling makakalapit sa kanya," sigaw ni Samir habang hawak ang kwelyo ni Nathan. Handang ibigay ang huling bugso ng galit. Nanginginig sa takot si Ami. Dahil alam niyang oras na ituloy ng asawa ang balak, wala nang Nathan na sisilayan kinabukasan. Lumuhod siya sa tabi ng dalawa. Humawak ng mahigpit sa kamay ni Samir at nakiusap. "Mahal, pakiusap, tama na. Nandito na ako. Hindi niya na ako masasaktan. Kung mahal mo ko, itigil mo na." Marahas siyang nilingon ng asawa at nang magtama ang kanilang mga mata, doon lang unti-unting nabasag ang pader ng galit ni Samir. Huminga ito ng malalim at marahang binitiwan si Nathan na halos walang malay na nakahandusay. Agad kinuha ni Ami ang telepono at tumawag sa pulisya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga otoridad. Kinuha nila si Nathan, nilagyan ng posas, habang ito ay duguan at halos matumba sa panghihina. Bago siya tuluyang isinakay sa patrol car, nagawa pa nitong lingunin si Ami at Samir. Puno ng galit ang mga mata. Magkahawak kamay sina Ami at Samir habang pinagmamasdan ang paglisan ng sasakyan ng pulis. Nanginginig pa rin ang katawan ni Ami, ngunit nakadama siya ng kaunting ginhawa. Tapos na ang bangungot na dulot ni Nathan. Yumakap siya ng mahigpit sa asawa at sa tinig na garalgalay bumulong. "Salamat, Samir. Pero natatakot ako sa nangyari." Hinaplos ni Samir ang likod ni Ami bago sumagot. "Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaan na may sino mang manakit sa'yo. Tayo na. Magsisimula tayo ng panibagong buhay malayo sa kanya." Nakulong si Nathan at sa pagkakataong to, hindi na talaga pumayag si Samir na ito ay makalaya. Determinado si Samir na tapusin na ang kalokohan ng pamangkin at kahit kapatid pa nito ang kalaban, hindi ito uurong. Sa bawat pagdinig sa korte, naroon si Samir at Ami. Kitang-kita ni Ami kung paano ipaglaban ng kanyang asawa ang hustisya para sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Ami," bulong ni Samir habang hawak ang kamay sa loob ng korte. "Sisiguraduhin kong wala na siyang pagkakataon para muling saktan ka." At totoo nga, dahil sa pagsusumikap ng abogado at sa testimonya ni Ami, tuluyang nahatulan si Nathan ng mahabang pagkakabilanggo. Habang inilalabas ng mga pulis si Nathan mula sa korte, nagtama ang kanilang mga mata ni Ami. Wala na roon ang tapang at yabang ng lalaki, kundi kapansin-pansing pagkamuhi at kawalan ng pag-asa nito. Sa wakas, nakahinga sila ng maluwag. Ang mga gabi ng kaba, pag-aalala at takot, napalitan ng panibagong pag-asa. Ngunit higit sa lahat, nadama ni Ami na hindi niya na kailangang mag-isa sa laban sapagkat naroroon si Samir, hindi lamang bilang asawa, kundi bilang sandigan na handang ipaglaban ang kanyang kapayapaan at kaligtasan. Nanatili sina Ami at Samir sa simpleng bahay na unang tirahan nila matapos silang ikasal. Walang ingranding mansyon, walang magagarbong sasakyan na nakaparada sa labas. Isang maliit na bahay lamang na napapalibutan ng mga halaman at sariwang hangin. Para kay Ami, yun ang tahanan, yun ang lugar kung saan siya nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Sa likod ng kanilang simpleng pamumuhay, lumalago ang kanilang mga negosyo sa iba't ibang bansa. May mga kumpanya sila sa Europa, mga investment sa Amerika, at mga restaurant sa Asia na kilala sa kalidad at serbisyo. Madalas silang imbitahin ng mga banyagang negosyante para sa mga international conference. Ngunit sa bawat pag-uwi nila, lagi pa rin silang masaya sa kanilang munting tahanan. Para kay Ami, hindi niya hinahangad ang magarbong pamumuhay. Mas pinili niya ang kasimplihan,
Basta't kasama niya ang asawa niyang si Samir na laging nakahawak sa kanyang kamay sa bawat laban. Pero kung si Ami ay masaya na sa buhay na may asawa, ibahin mo si Astrid, ang dating babaeng laging ipinagmamalaki ang kanyang yaman at kagandahan, ay unti-unting naubos ang lahat. May mga pagkakataong nakakarating kay Ami ang balitang nagugutom na si Astrid na wala itong pambili ng pagkain. May mga kakilala ring lumalapit sa kanya. Humihingi ng tulong para sa kapatid. Ngunit sa tuwing maririnig niya ito, sumisikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa mga alaala. Naalala niya kung paanong ilang ulit siyang inalipusta, nilait at pinalabas na walang kwenta ng sariling pamilya. Kung paano siya itinuring na isang basura. Kung paano siya pinagtawanan noong siya ang nangangailangan. Kung paano siya ipinahiya sa harap ng ibang tao. Hindi niya nakalimutan ang gabi ng engagement ni Astrid, kung saan pinagtawanan at ipinahiya siya nito. At higit sa lahat, hindi niya malilimutan ang paulit-ulit na pagtataboy nito sa kanya, na para bang wala siyang karapatang mabuhay. Kaya naman kahit gusto niyang tulungan ng kapatid, pinili niyang tiisin ito. Sa ganoong paraan, matututunan nitong tumayo sa sarili nitong mga paa, bagay na kailangan nitong matutunan, lalo na at hindi habang buhay, naroon ang mga magulang nila para ito'y tulungan. Suportado naman siya ng asawa at imbis na bigyan ng pera, inalok nito ng trabaho ang babae. Mukhang tinanggap naman ni Astrid ang kapalaran nito at handa nang magbago. Dahil sa huli, tinanggap nito ang trabaho at nagsimula ng magbagong buhay. Ganoon din ang magulang niya na natuwa sa alok nila at lubos na nagpasalamat. Sobrang excited pa ng mga ito nang malaman na siya'y nagdadalang tao. Bagay na siyang ipinagpasalamat din niya. Hindi man naging maganda ang dahilan kung bakit sila ikinasal ni Samir. Sa huli, natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Kaya naman kung may babalikan siya, ay masasabi ni Ami na wala siyang kahit na anong gustong baguhin. Dahil kung hindi nangyari ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya makikilala si Samir, ang lalaking mahal na mahal siya at handang gawin ang lahat para sa kanya. Pinili nilang mamuhay ng malaya at malayo sa toxic na pamilya. Binigyan nila ng magandang buhay ang isa't isa. Pareho silang nagpapalakas, hindi para gumanti, kundi para sa kanilang triplets na anak, si Jacob, Jasmine at si JJ.